Hello po sa inyong lahat. Welcome back po sa ating channel. At today po, ang gusto kong pag-usapan natin ay ang pagiging intentional at mapili when it comes to yung mga pelikula na pinanonood natin sa TV, sa Netflix, sa YouTube, sa Facebook, yung mga music na ating pinapakinggan. Nag-research po ako na mabilis about, if there's a specific scripture that talks about, bad movies or something to that same effect. At walang specific na sinasabi about watching, bad movies. Pero, nasa Bible ang sinasabi na number 1 is to guard our mind and our hearts, to keep our purity, and also to not make light of movies na may pagka, satanic in nature. Kumbaga ang ibig sabihin, wag nating maliitin, or going light lang, or wag seryosohin ang pag-expose ng sarili natin sa mga pelikula na nagpapakita ng satanic nature, ng hindi godly nature, ng violence. Kasi ang nangyayari na desensitize tayo, no? Or nasasanay tayo makapanood ng pelikula na nagcha-chop-chop ng ulo, patayan, barilan, or yung mga R-rated na sex, mga movies na parang, ipinapakita na normal lang ang mag-commit ng adultery, na normal lang ang makipag-sex, yung mga ganyang pelikula na parang nino-normalize sa isip natin na normal na mga konsepto ito. It is our responsibility, syempre with the help of the Holy Spirit, because lagi kong sasabihin yan, what I learned as a born-again Christian is you cannot do anything without God's help, which is yung Holy Spirit at yung grace. So lagi niyong ipagdadasal kung kayo ay may addiction sa porn, kung kayo ay may addiction sa mga violent movies, you have to pray to God. Come to Him in all honesty. He is your Father. Pray to Him and say, Dear God, nakakaramdam po ako, umaamin po ako na may addiction po ako sa porn, may addiction po ako sa violent movies. There's something in me. I need you to heal. I cannot do this on my own. Please, Lord, ako po ay nagbebeg sa inyo, nagsusumamo. Please give me Holy Spirit. Give me grace. Bigyan niyo ako ng supernatural abilities and power para ma-overcome itong addiction, itong temptation na meron ako. And pray every single day, every moment, hanggang ma-deliver kayo ni God dyan sa inyong pinagdadaanan. But going back, ako lately, it's been a while na medyo hindi ko na rin talaga kaya makapanood ng mga violent movies, lalo pag patulog na ho. Kasi usually naman, when I'm at work, obviously, I don't get to watch movies. And so, usually, nighttime po ako nag-unwind, nanonood ng shows. And it's been a while na hindi ko kaya makapanood ng mga crime shows. Kasi, you feel it in your soul, you feel yucky, you feel dark, spirit around you, it's just not nice. Kaya minsan pag natetempa rin ako makanood ng shows na medyo dark, bago ako matulog, manonood ako ng The Great British Baking Show, something light para matabunan yung violent dark show na pinanood ko. But lately, most especially when I became a born-again Christian, mas maging mapili na po ako sa pinapanood ko. Lately na-discover ko yung mga magagandang Christian movies online. So, ayan, sa Netflix. Gusto ko pong i-recommend sa inyo yung movie na The War Room and The Forge. Ang ganda ho ng mga Christian movie na yan. Kasi inisip ko, kung magpapa-entertain po ako, might as well something that will make me become closer to God. So, feel good, you're getting entertained, but at the same time, marami ka natututunan, marami ka napupulot na aral, mas napapalapit ka
kay God, mas napapalapit ka doon sa mga values na gusto ni God na fina-follow natin. Also, last night na-discover ko, drive-through, ang simula niya, drive-through, and merong The Life of Jesus. I forgot the exact title, but it's on Amazon Prime. So, I think it's like I think may 18 episodes. Basta pinanood ko, sinisimulan nung tao i-explain yung life ni Jesus. Tapos meron another series, similar, Drive Through the Book of Revelation. Pero yan, panonoodin ka pag natapos ko na yung Drive Through the Life of Jesus Christ. So, na-entertain ako, may natutunan ako because it's partly historical, Ang galing nung pagkakapresent niya. Kasi yung setting niya lalo, nasa Israel siya. So, pinapakita niya kung saan yung structure na binild ni King Herod, Tapos yun nga, yung history kung yung timeline na pinanganak si Jesus at yung mga events. So, not only I'm getting entertained, I'm learning something, and mas napapalapit pa ako kay Jesus kasi I get to know more of Him and about Him. So, yun ang gusto kong isa-suggest sa inyo, na kung manonood kayo ng show, minsan hindi naman kailangan Christian show, pero katulad yan, yung mga Great British Baking Show, very wholesome, hindi sila pinag-aaway-away yung mga contestants. May pinapanood din akong British show na Portrait Artist of the Year and Landscape Artist of the Year. It's a competition among painters, but it's very wholesome. Meron din yung pottery competition. So, it's very nice to see work of art. And again, it's wholesome. It's not dark, At it's feel good. So, yan ang i-recommend ko sa inyo. It's either use your time to read the Bible, listen to a pastor. If you're going to watch something, make sure it's wholesome. Keep your purity. Huwag niyo pong i-expose yung sarili niyo sa mga gawa ni Satanas. Because I will tell you, guys, na sa Bible yan, Satan is out to kill, steal, and destroy. Satan is here on earth. Yung mga nakikita nyo nangyayari sa government, kaya nga dapat magbasa kayo ng Bible kasi makikita nyo yung mga prophecies. Kung i-observe nyo at may idea na kayo sa Book of Revelation, makikita nyo na maiisip nyo na perhaps the end is really near. Kasi yung mga kasamaan na ginagawa ni Satan sa mundo natin, nakikita na natin. I mean, isipin nyo ho, may normal ho ba sa ating tao na uupo tayo sa harap ng TV tapos manonood tayo ng barilan, saksakan, patayan, rape, sex? Di ba ho, kung iisipin nyo, why would you be attractive to that kind of show? There's something in you that you need cleansing. At saka, you don't feel good, you don't feel wholesome. Pag ganun na i-expose natin yung sarili natin, yung mga kanta na parang nagde-describe ng sex na, sorry ho, sasabihin ko, anong klaseng kanta yung wet ass pussy, diba? Parang, I mean, I'm sorry po, I just have to say that because what kind of music is that? That's not music, that is Satan's work. Maniwala ho kayo, si Satan ho, na infiltrate niya ang Hollywood, ang mga pelikula, ang mga music. Pag hindi ko kayo careful, you make light of it, you think, wala, harmless naman yan, di naman ako naapektuhan yan. Don't make that mistake. Kasi where the mind goes, the man follows. Kung ine-expose nyo yung sarili nyo sa mga yan, di nyo napapansin, binabago na kayo, kinokopya nyo na. Diba ho, nasa Bible yan, do not conform to this world. Huwag gayahin ang ways ng mga mundo. Help yourself. Kumbaga ho, ang tao, ang society, very proactive mag-push na mga be healthy, eat healthy, don't eat junk food. Well, it's the same thing as far as your spiritual health. 'Di ba? Junk yung mga pelikulang masasama, mga violent, punong-puno ng crime, sexual, junk yan. Kumbaga yung considered junk food yan. So just like iiwas kayong kumain ng mga basurang pagkain para hindi, para hindi kayo magkasakit, hindi maruin yung mga cells niyo sa katawan. Spiritually speaking, wag din ho kayong magko-consume ng mga basura, satanic na mga content
online. So, sa Netflix. So, instead, here, mag-meditate kayo, mag-journal kayo. But, like I said, syempre, tao lang naman, you also want to entertain yourself. Pero if I were you, be very selective. Maghanap po kayo ng mga shows na wholesome, na feel good, may matututunan kayo, at will make you become closer to God. Again, the devil is out to kill, steal, and destroy. Na-infiltrate niya na yan. Kahit po dyan sa atin sa Pilipinas, dati ho, I'm almost 43 years old, so to just give you an idea. So, 90s po ako, batang 90s ako. Ngayon, iba na yung mga, yung mga tema ng pelikula, mga teleserye na about mga mistress, Parang, nakikita nyo na aapektuhan ng kultura natin Pilipino na much more conservative dati and much more family-orientated, diba? May napanood po ako sa isa sa mga teaching nung parang son-in-law yata ni Pastor Peter Tanchi sa CCF. May data na nagsoshow na 57% na mga bata sa Pilipinas ay illegitimate. Hindi ho natin dinidiscriminate, Sinasabi lang natin na, wow, it used to be that Philippines is all about marriage, being married first before having children. Ngayon, naiiba na kasi nga na-expose na ang mga Pilipino sa sobrang pa-westernized na culture. Na okay na yan, kahit anong gusto mong gawin sa buhay mo, do it, But there, ang ibig sabihin, lumayo na tayo sa Christian biblical principle. And now, kinokopya na natin yung mga ways ng mundo. We're now conforming to the world na sinabi sa Bible mismo ni Jesus, do not conform to the patterns of this world. But now, nakikita na natin na may epekto talaga, kahit yung mga kabataan sa atin dyan, di ba? Parang kung ano yung nakikita sa TikTok, kung ano yung nakikita sa, sa Facebook, ginagaya na. Nawawala na yung spiritual culture na Bible-based. Hindi na yun ang na-expose sa mga utak ng mga bata. And that's why we have to guard our mind, our heart, our soul. We must expose ourselves to things that are beautiful, wholesome, godly, to keep our purity. Let us not allow Satan in our mind, in our heart, in our soul. How? Avoid everything that is the works of Satan. Madali namang makita ang pure, ang light, ang godly, beautiful, gentle, promotes kindness, promotes, everything nice. And makikita nyo yung dilim, yung violence, yung sexual, yung yucky sa kabilang side. Makikita niya, madali nyo ma-discern yan. So it's up to you. Again, just like you want to avoid eating junk food para hindi kayo magka-cancer at magkaroon ng mga diabetes or magkasakit at maging obese, ganun din, iwasan nyo ho ang mga basura na dark, satanic movies and music and content para hindi din ho kayo mag-commit ng mga sin. Hindi kayo maging sinner. Hindi nyo ma-adapt yung dark nature ng mga pelikulang ito. So, yun lang ho ang gusto kong i-share. Please, if you are a parent, responsibility nyo ho na to guide your children. But above all, let's please pray. God, please, we're praying na bigyan nyo ho kami ng Holy Spirit, bigyan nyo kami ng guidance, ng discernment para makita yung mga bagay na gawa ni Satan, at bigyan nyo ho kami ng grace ng Holy Spirit para iwasan ho for us to repent. Repent means to turn your back on it and go the opposite way, to have the desire and the devotion to follow Christ, at gawin ho at i-expose ho yung sarili namin sa mga mabubuting influence ho sa amin. Yung mga tao ho na may addiction sa porn, we pray for them, Lord, na palayain nyo ho sila sa addiction nila sa porn, sa mga violenting pelikula. Please heal them and balik nyo ho sila sa light, balik nyo ho sila sa side ninyo, Lord, ng kabutihan, at to keep to make them pure again. So yun po, yun ang dasal natin, and from now on, it's up to you. Make a choice, choose what is pure and godly, and iwasan na natin, wag natin suportahan ang works ni Satan. Alright, God, thank you po for giving us this opportunity to share with each other. Please bless us all, protect us, Lord, and keep us from evil, so that we can remain holy
and pure in your eyes. In Jesus' name we pray, Amen. Thank you po sa inyong lahat. Until next time, bye-bye po.